Meron tayong mga makikitang palatandaan para malaman natin kung original or legit ang isang CR. Tapos makikita natin dito, pag gumamit tayo ng camera at i-zoom in natin, makikita natin na parang naka 3D effect, Land Transportation Office. Meron dito nakalagay yung LTO hanggang doon sa dulo. Merong lumabas na firma. Logo na maliit na lumalabas din sa left side. So meron nag-comment sa atin at nagtatanong siya, paano daw ba mag-check ng papers kapag bibili ng second hand na motor? So dito meron tayong papers ng dalawang motor. Ito yung una, yung traditional na CR, yung kulay yellow at maliit pa. And ito naman yung bago na ngayon na CR na parang titulo ng lupa. Pero unahin na muna natin ito. So alam nyo ba mga katingin na dito sa CR na to, ay meron tayong mga makikitang palatandaan para malaman natin kung original or legit ang isang CR or ang Certificate of Registration ng isang motor. Unang-una kailangan natin ng cellphone para ma-zoom in natin. So, kailangan yung cellphone mo merong zoom in capability na parang macro, which is, yun nga, pambasa doon sa maliliit na sulat. So, pag ito ay zoom in natin sa ilalim ng Certificate of Registration, gamitan natin ng cellphone at i-zoom in natin yan. So, makikita natin, ayun, sagad natin yung zoom. And, ayan, kitang-kita. Makikita nyo, meron dito nakalagay yung LTO hanggang doon sa dulo. Yung Certificate of Registration sa ilalim niya. And kitang-kita nyo yung LTO na yan, sobrang linaw. Okay? So, pag hindi ganyan kapayat yung text ng LTO na yun at hindi ganyan pronounced or kalinaw, may problema. So, maaring hindi legit yung CR na yun. So, dito naman sa field office, sa ilalim ng field office na yan, ito, which is itong branch na itong isang CR na to ay nakarehistro ang mother file sa NCR New Registration Unit. Sa ilalim niyan, yung pinakaguhit nun na dots. Hindi siya talaga actually dots. So makikita nyo, siya ay LTO din. Pero this time, nagsisimula siya sa O. Ayun, so OLTO hanggang sa dulo. So kitang-kita nyo na yung LTO na nakalagay ay malinaw na malinaw, very pronounced, kitang-kita, clear at walang mali. So usually, kapag hindi orig yung CR, makikita nyo na parang medyo maga or medyo mas malalaki. Parang, kumbaga, sa naked eye, nakikita natin, di ba? Halos dots lang siya. Kung yung hindi legit na CR, malayo pa lang, kita mo na na LTO siya. So, mas malalaki. And doon sa tabi niya, ito, itong naka-intersect sa kanya na pababa na ganyan, nakalagay Land Transportation Office. Pag zoom in natin yan, makikita natin, ayun, para siyang dot matrix, yung nakalagay na Land Transportation Office. So, very consistent at clear pa rin siya hanggang doon sa dulo, nakalagay Land Transportation Office. So, dito sa pang-apat na linya, which is the gross weight, pag zoom in natin yan, makikita natin dito, ayun, meron na naman siyang nakalagay na LTO, at makikita natin, napakalinaw pa rin. At payat yung pinaka-text niya. Alright. So, hindi pa dyan nagtatapos yan. Meron pa tayong panglima. Yung panglima na palatandaan na kailangan natin i-zoom in ay yung star. Ayan, meron star. Kung nakikita nyo. Yung star niyan sobrang prominent din, sobrang clear, sobrang perfect ng pagka-star. Kasi pag hindi legit, medyo alanganin yung star niya. And pagkatapos nyo i-zoom in yan, magamit naman tayo nitong UV flashlight. Itong UV flashlight, ito yung parang black light or blue light na pwede nating pag-check ng mga pera, kung legit yung pera. So ngayon, gagamit na tayo nito. Pag inilawan mo ngayon yan, unang-una makikita nyo rito dun sa pirma at pangalan ng Chief of Office. Meron kayong makikita ang pirma na lalabas dyan. Yan, lalabas lang yan kapag nailawan itong UV light. And then, yung gitna ng LTO na yan, mas magiging bright siya. Diba? Pag tinanggal natin, hindi siya nakikita. Mas magiging bright yung LTO at mas mababasa mo yung mga text doon sa gilid. Unlike pagka wala siyang UV light. And then, sa gilid niyan, may nakikita ka pang mga wordings na Land Transportation Office. Marami, hanggang palaki ng palaki. Simula malito. So, meron siyang 4 lines na palaki ng palaki. At nakapalibot yan. And yung mga fibers naman, makikita nyo rin yan. Parang sa pera, same sa pera at sa mga titulo. Ayan, makikita nyo, umiilaw yung fibers, yung para siyang buhok. So, dito rin, sa likod, makikita nyo yung mga fibers. Ayan.
And then, yung isa pa, itong pinaka-CR number, pag sinalat mo siya, nakalubog siya. So, hindi siya basta pinrint lang, nakalubog. So, isang pang palatandaan yan, pag sa likod, kailangan bumabakat yung ink niya at masasalat mo rin talaga yung number niya. And lastly, yung ilalim, kailangan magaspang. So, meaning, yung CR kasi, parang may pinapunit din sa ilalim eh. So, yan. Magaspang siya. So, meaning, legit. So, ito yung mga makikita mo na legit ang isang CR. And di pa tayo tapos dyan. Sa OR naman, para natin malalaman kung original yung OR. So, ilawan din natin. So, ito makikita natin, merong lumabas na pirma dito. At dito. Sa ilalim sa may cashier, sa tabi ng cashier. At dito sa taas nung pinaka-total na binayaran ay mayroong pirma. Same na pirma na lumalabas lang sa UV light. Dito naman merong logo na maliit na lumalabas din sa left side, pinaka-corner nung pinaka-box ng mga presyo. Ganun din naman sa number niya, nakalubog din siya. Makikita yung sa likod, bumabakat din yung 8. And then proceed naman tayo dun sa pinaka-latest na CR ngayon, yung parang titulo ng lupa. So makikita natin dito, unang-una, para siyang pera. So nakikita niyo yung design niya sa gilid. Yung border na yan na may parang mga guhit-guhit. Pag yan kinapa mo ng daliri, pag sinalat mo yan hanggang paikot, para siyang pera, masasalat mo na yung guhit niya ay parang naka-engrave or naka-emboss. Mataas yung chance na ito ay original. Tapos makikita natin dito, pag gumamit tayo ng camera at i-zoom in natin, makikita natin na sobrang linaw at na parang naka 3D effect. Emboss effect yung nakalagay na Land Transportation Office. So marami yan. Dito naman sa gilid, yung nakaikot dyan ng mga dots. Kung check natin yan, hindi yan dots. So once again, Land Transportation Office pa rin yan. Doon sa luma, LTO, pero dito naman, puro buo na siya na wordings, Land Transportation Office. So paikot yan. Paikot po yan hanggang sa dulo. Lahat ng border niyan ay nakalagay Land Transportation Office. And kung i-observe po natin, kitang-kita nyo yung wordings niya. Sobrang linaw, di ba? So kapag po yung hindi legit, makikita nyo na parang mataba yung mga fonts as malaki dyan. So pag di ka gumamit ng camera, nababasa mo na siya sa mata mo at matataba yung fonts, hindi siya consistent. Meaning nun, mataas yung chance na hindi nga siya legit. And then, lastly, gamit naman tayo nitong UV light. So sa UV light, lalabas yung malaking logo ng LTO. And then, yung mga fiber ulit, makikita natin, nakapalibot sa kanya, may mga fiber na parang sa pera, same sa pera and sa titulo. At maging sa likod, meron din siyang mga fibers na umiilaw pag ginamitan ng UV light. And then what if yung mga OR ngayon, kita nyo naman. Pinrint na lang to sa sa printer dahil naubusan yata sila ng papel. For some reason, ito na lang siya. Parang photocopy na lang siya, tapos pinrint na lang siya, so medyo malabo. So wala na tayong choice, hindi natin siya pwedeng gamitan ng UV, yung mga bagong OR ngayon. So magagawa natin is scan natin itong QR code. Pag in-scan natin yan, mapupunta tayo sa LTO portal, tapos lalabas na yung mga details ng motor na same na makikita nyo sa CR at dito. At malalaman nyo kung legit nga ba, same yung mga record na nakalagay dito. So pag bibili tayo ng second hand na motor, ito yung mga kailangan nating dokumento para legit ang makuha natin at madali nating ma-transfer sa pangalan natin. So unahin natin, syempre, OR and CR. And bukod dito sa traditional OR, sa mga makabagong motor naman, usually, ito yung binibigay. So, number 2, kailangan natin ng deed of sale. So, pwedeng from the first owner, kung first owner man ng ating kausap, syempre, dapat ang pangalan niya ay nakalagay dito sa CR and sa OR. Papipirmahin natin siya sa vendor. So, kailangan natin ng deed of sale para sa first owner. Pero kung sakali man nakuha nyo siya from a seller na, for example, reseller, buy and seller, or second owner na, minsan ini-issuean tayo ng open deed of sale. Kasi, kaya merong existing na open deed of sale, kaya siya nag-exist. Para kapag kung sino man ang gusto magpa-transfer sa pangalan niya, siya yung magiging second owner. Kahit na malipat na siya sa more than one owner, ikaw pa rin na magiging second owner dahil nga naka-open siya. So usually, ang may pirma sa open ay yung vendor lang. Tapos yung mga ibang details yan, pipilapan nyo na yan kapag itatransfer mo na. So, at least one copy, kasi isa lang naman ang hinihingi ni LTO. Pero, syempre, since may contact ka na sa first owner, padamihan mo na. More than one copy. Para kung sakali man na, for example, masira yung isa, meron kang
extra or mawala. Yan, mga 3 to 4 copies is enough. And yung isa pa, kailangan mong i-check kung pare-parehas yung pirma. And kung parehas din dun sa pangatlo, kailangan meron specimen signature with 2 valid IDs. Ayan. So, ito yung 2 valid IDs with specimen, 3 pirma. Pirma ng ID, kailangan mag-match yan dun sa specimen. So, dito natin ngayon pagbabasihan, NCLTO, bago niya i-transfer sa pangalan mo, dito niya muna check yan kung parehas nga ba yung pirma sa ID, sa deed of sale, at dun sa specimen. So, kung nag-match lahat yan, wala tayong magiging problema. So, itong tatlo ang pinaka-importante. Kapag meron ka na itong tatlong to, malilipat mo na sa pangalan mo. Pero meron pa tayong pang-apat. So, as much as possible, sana meron tayong makuha nito from the seller or from the owner. Ito yung owner's manual and ito naman yung warranty booklet. So, para sa ba to? Warranty booklet, syempre, sabi nila para sa warranty, if ever na under warranty pa yung motor. And makikita mo rin kasi dito yung name ng first owner, yung address niya. So, pag nag-match yung identity niya rito, mas malalaman mo talagang legit talaga yung motor, di ba? Legit talaga yung mga documents mo kasi nagmamatch dun sa warranty registration. So, hindi ka naman kasi makakakuha na ito kung hindi ka legit owner. So, usually, nasa legit owner talaga to. And makikita mo rin dito minsan kung na-PMS ba siya. So, usually, yung PMS yan, pinupunit na dyan kung nakailan na siya. So, malalaman mo dito, free service coupon number 3. So, meaning, na-service na siya for 1 and 2 PMS. So, dito naman tayo sa pang-apat. Sa pang-apat, mas maganda sana kung meron tayong makuhang resibo from the seller. Yan. Pag sinabi resibo, ito yung resibo na binibigay ng dealer. Receipt from the dealer. So, nakalagay dito yung presyo. And malalaman din natin kung kailan siya nabili. So, dito, November 17, 2023. And pwede natin i-match dun sa rehistro, sa CR. Diba? Nabili siya ng November 2023 and lumabas yung CR ng December 14, 2023. So, usually ganun, mga 1 month for the next month, lumalabas na yung CR. So, dahil nakita natin to, yung date ng CR, 1 month ang interval nila dito sa resibo from the dealer. So, meaning, mataas yung chance na legit na siya. And ang isa pa, kung gusto natin malaman kung siya nga talaga yung first owner and based dito sa year model, bukod dito sa year model, check din natin yung OR date. So makikita natin dito sa baba, mayroon siyang OR date. So nagmatch naman, yung OR date ay nagmatch dun sa CR. So meaning, ito yung original or ito yung sa first owner talaga. Kasi minsan kapag tinransfer na nila sa pangalan nila, mag-iiba na yung date ng CR. Siyempre, mag-i-issue ng bagong CR, may iba na dun sa OR date na nandito sa baba. So ganoon din dito sa bagong CR na parang titulo. Meron din siyang OR date sa baba. So makikita natin, nagmamatch yung OR date dun sa CR date. So meaning, ito yung pinakaunang ni-release sa first owner na CR. And pang-anim, siyempre sana kung merong spare key. Kasi usually kung may immobilizer yan, eh may kamahalan yung pa-duplicate kung nawala nila yung duplicate. So medyo makipag-negotiate na lang kayo kay seller kung nawala niya yung duplicate key. Pero kung wala namang immobilizer, mura lang magpa-duplicate nun. So ngayon alam nyo na kung paano mag-check ng mga papers at kung ano yung mga kailangan nating hingiin doon sa seller pag bibili ng second hand na motor. Yung next naman, kailangan natin ma-check yung physical condition ng motor, mechanically, and yung appearance niya. Kung ano ba yung issues niya, kung may issues ba siya or worth it ba siyang gamitin or kung mayroon siyang hidden problem na magkakaproblema tayo in the future pag bili natin. Pero yun naman ay sa next vlog na natin. So, salamat mga katingin!